Ayun ito yung nakita ko. Itong Diskaya family ay ito nga pinasabog ni Mayor Vico Soto, di ba? Yung patungkol sa interview ni Corina Sanchez ba yun, no? Na binabayaran raw itong si Corina para i-feature o i-interviewin itong Diskaya family. Si Julius Babaw ba yung isa, no? Na issue ngayon sila na di pa nga alam totoo kung di pa ma-sure natin kung yan ba ay totoo o hindi. Pero maraming ang mga nagsasabi na merong mga bayarang media, di ba? So sana naman linawin nila Julius Babaw o itong si Corina Sanchez kung totoo ba talaga ito na binayaran sila para interviewin itong mga Diskaya family. Pero merong mga kumakalat ngayon na mga videos sa social media, itong nag-leak na mga videos patungkol po dito sa inamin mismo itong Diskaya family na yumaman nga sila dito sa kanilang business. Okay? So ano bang business nila? Sila yung mga gumagawa ng mga proyekto sa gobyerno na di umano tumataginting na tumatanggap sila ng 31 billion pesos para sa proyekto ng pamahalaan. Okay? So worth 31 billion pesos. Hindi naman siguro yan imposible, di ba? Kasi noong narinig natin yung hearing sa Senado nung isang contractor din na anong tawag doon, tinanong ni Marcoleta na halos umabot rin ang kanyang pera sa bangko ng 40 billion, no? Na anong tawag doon? NFC net parang capacity na ikaw ay mag-handle ng isang contract ba? Oo. So, ito may ipapakita ako mga video sa inyo ng mga Diskaya family na sila mismo umamin sila na umasenso ang kanilang buhay dahil dito sa dahil sa pagiging contractor. Okay? Mamaya pag-usapan natin 'yan. At may ipapakita rin akong video sa inyo na still itong si Bongbong Marcos, another mga projects na nainis siya sa mga proyekto. At meron akong sa kanya, meron akong comment reaction sa kanya sa patungkol dito. Kasi po ang ginagawa niya ngayon, nag-i-inspect siya. Nililibot niya ang lahat ng mga control projects tapos nagre-react siya. Para sa akin useless ron na nagtuturo ka na kung sinong may kasalanan. Dapat ang trabaho ng presidente ay to solve sa mga issues at mga problema, di ba? Huwag na yung mag-iyak-iyakan ka pa dyan na nainis ka, angry ka, galit ka kasi napalpak yung proyekto. Hindi po yung trabaho ng presidente. Wala kaming pakialam kung nagalit ka, na angry ka, dismayado ka. Wala kaming pakialam dyan. Ang pakialam namin kung ano yung gagawin mong solusyon. Yun ang paki namin. Mamaya ipapakita ko yung video na yan. At eto, panoorin rin natin itong interview ni Malu Tiquia, no? Patungkol po sa pinuna itong si VP Sara ng ilang mga kalaban, especially itong si Claire Castro, at ipinagtanggol nitong si Malu Tiquia itong si VP Sara. No? Hindi naman siguro palpak si VP Sara sa Department of Education kasi po nag-number 1 po ang Department of Education sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Laging numero 1 yan sa nagpe-perform. Okay, mamaya ipapakita ko yung video na yan kung paano ipinagtanggol ni Malu Tiquia itong si VP Sara. At ano pa bang meron natin dito? Panoorin rin natin itong si Abante, no? Congressman Abante, nanalo dahil na-disqualified ang kanyang kalaban. Hinamon niya itong si Mayor Magalong na pumunta doon sa House of Representatives sa congressional hearing, okay, sa Tuwadcom. Hinamon si Mayor Magalong. Tingnan lang natin kung may video ako ipapakita sa iyo diyan. Alamin natin kung anong response ni Mayor Magalong dito kasi alam niyo naman si Abante, maraming nayayabangan diyan, di ba? Mamaya papakita natin 'yan. Help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Kaya naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time niyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. Ay video kay Diskaya. Okay, ito panoorin natin. I-play natin ha. Sa yung plano, alam na nila i-implement yung bagay na yun. So doon ako natuto. Kahit hindi naman ako nag-aaral ng engineering talaga, dahil actual experience talaga natutunan ko. Natututo na ako sa mga foreman ko. Kung paano ang diskarte, paano yung paglatag ng bakal, paano lahat.
minsan nga sila, yung mga foreman, minsan magagaling pa mas sa mga engineer. Yung mga engineer kasi magagaling talaga sa libro yan. Computation, lahat-lahat. Pero pagdating sa mga foreman, actual execution, pati paglusot sa ilalim ng drainage, magmula sa lahat ng klase ng bagay, kaya na diskartehan yan. Na kahit minsan di na nga nagbabasa ng plano kung paano yung pagsuksok ng bakal. So, papasahin na nila ng peraso yung plano. Alam na nila i-implement yung bagay na yun. So, doon ako natuto. Actually, dito sa statement niya na mas hinahangaan niya pa ang mga foreman, no? Totoo naman na merong mga ganyan. Kasi yung foreman kasi, sila yung nag-e-execute, sila yung mas knowledgeable sa talagang hands-on sila. Yung engineer naman is yung calculations, yung mga yung talagang natutunan nila, no, na kung ano yung natutunan nila basing from the book, yung talagang may exact talaga na calculations at measurements at sa mga design, kung ano, hindi naman tayo magaling dyan. Ang foreman, sa tingin ko, inamin niya, no, na dyan na siya natututo. Alam niyo, sa totoo lang, ako rin meron akong mga bagay na ipinagawa, no? Na wala din ako nag-hire ng engineer kasi mahal no? Mahal, at the same time, pwede lang man foreman ang gumagawa. Ito lang yan, that's a wrong practice kasi sa Pilipinas. Especially na itong si Diskaya ay nagtatrabaho ka sa gobyerno, no? Tapos ang gagawin mo, natuto ka na lang kasi foreman na lang. Para sa akin ito lang yung sa akin. I'm not accusing Diskaya family Pero that's ako, kung meron tayong mga proyekto na galing sa gobyerno, siguro naman ay gawin natin, no? I hope di ko lang alam kung ginagawa niya ito o hindi niya ginagawa ito sa proyekto ng gobyerno. Pero sa akin lang, reminder to all the contractors na sana kapag merong proyekto galing sa gobyerno ay dumaan kayo sa tamang proseso lahat. Dapat may engineers, foreman, siyempre foreman, no? Sabi niya, hindi na siya, natuto na siya sa mga foreman. Pero, dapat dumaan tayo lahat. Kasi, isa rin yan magagamit sa korupsyon. Kasi hindi mo nababayaran ang engineers. Ang engineer kasi ang magsasabi kung pulido ba, kung quality ba, ang foundation ng proyekto mo hindi ba magigiba. Nasa engineer ang mga calculation sa engineer. So para sa akin, mali itong sinabi niya na sasabihin niya na umaasa na ako sa sa foreman at natuto na rin ako sa kanila. Yes, ang foreman, they have the experience. But hindi mo mababayaran ang nalalaman ng mga engineers. Kasi meron yan alam ko yan kasi meron naman ako mga friends, mga nakakilala na hindi basta-basta gagawa ka ng proyekto, okay lang yan. Kaya nga yung iba hindi ina-approve yung mga building permit, di ba? Yung meron na talagang building pero hindi pa nag-ooperate yung building, hindi pa pwede pa upahan yung building because pa yan, i-check pa yan ng mga engineers o sino mga ahensya sa gobyerno na deal with the engineers kung ano ba ito, nakapasa ba ito sa standard na kung maglindol, hindi siya marami yan. Kaya ako po ay nalulungkot dito sa sinabi ngayon ni Diskaya na natuto na ako sa mga foreman. So, ibig sabihin sa kanya, diskarte ba? Para sa akin, kung gobyerno na mga proyekto, dapat accurate sana yan yung mga pagtatrabaho ng ganyan. Kasi you will never know. Kapag merong disaster, it's because pinabayaan mo lang yung proyekto na yan, parang wala lang, no? Hindi dumaan sa standard ng mga calculations ninyo ganyan. Delikado po ang taong bayan yan kung nakaapak sila dyan sa flood control o kung anong ginagawa nyo proyekto tapos yun pa yung dahilan na nagurgur yung ating mga kababayan dahil humupa yung bridge o ganun ba? Example lang yan sa akin. Kaya ako po nalulungkot sa sinabi niya. Kasi meron namang ibang mga contractors dyan tanggap ng mga proyekto. Hindi na nila iniisip ang quality, ang pundasyon, kung gaano katibay ang proyekto because ang iniisip nila pera. Di ba? Heto pa yung ibang video nila. Feeling nga namin mag-asawa kasi ginawa yung instrument ni Lord na kasi pati kami na-overwhelm sa nangyayari sa buhay namin. Kasi never in your wildest dreams, makakaisip ko na magkakaroon kami ng ganito. Siyam pala na kumpanya ng mga Diskaya nakasungkit umano ng bilyones na kontrata para sa flood control project. Aabot sa halos 31.6 billion pesos ang flood control projects na posibleng hawak ng pamilyang Diskaya sa buong bansa. Parang yun yung feeling namin, good karma, parang ganon. Okay, so dito sa video na ito, inamin nila na because of doing, dahil contractor sila, umamin sila na yumaman sila. Good karma, tinulungan sila ng Panginoon. Inamin pa